Mga Bilang, Kapitulo 12. Sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moises dahil sa babaeng Kusita na kanyang pinakasalan sapagkat siya ay nag-asawa nga ng isang babaeng taga-Kus. Ang sabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moises nagsasalita si Yahweh? Hindi ba't sa pamamagitan din natin? Narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay isang taong mapagpakumbaba higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Dahil dito tinawag ni Yahweh sina Moises, Aaron at Miriam. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Si Yahweh ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at tumayo sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung ang sino may nais kong piliing propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises sapagkat ipinagkatiwala ako sa kanya ang aking buong sambahayang Israel. Kinakausap ko siya ng harap-harapan at sinasabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinhaga. At siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit hindi man lamang kayo natakot na magsalita laban sa kanya? Nagalit sa kanila si Yahweh at siya'y umalis. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, kapatid ko, huwag mo sana kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak na nabubulok ang kalahati ng katawan. Kaya nakiusap si Moises kay Yahweh, O Diyos, pagalingin po sana ninyo si Miriam. Ngunit ang sagot ni Yahweh, kung siya'y duraan ng kanyang ama, hindi pa siya magtatago ng 7 araw dahil sa kahihiyan. Hayaan ninyo siya ng 7 araw sa labas ng kampo. Kaya si Miriam ay 7 araw na nasa labas ng kampo. Hindi umalis ang bansang Israel hanggang hindi nakakapasok ng kampo si Miriam. Mula sa Haserot, patuloy silang naglakbay. Pagdating sa ilang ng Paran ay nagkampo sila.